Sa anime nga na Dandadan ay may mga pinakamalalakas nga na mga yokai. At may mga tao din na kayang i-handle ang lakas nila, na tinatawag na vessel. Kaya ang ating tatalakayin nga ay ang mga tao na napili ng mga yokai para maging vessel. At nakakapag-transform into a yokai form. Kamusta mga katropa, nagbabalik na naman tayo sa isa na naman panibagong malupit na video. Ang ating tatalakayin nga ay ang currently top 8 strongest yokai form in Dandadan. Pero syempre bago nga tayo magsimula mga katropa ay, kung nagustuhan mo nga ang video na ito ay pwede ba ako makahingi ng like mo sa video na ito katropa? At kung talagang na-enjoy mo at natuwa ka talaga, o gusto mo talagang subaybayan ng bawat video na i-upload ko sa channel na ito, ay pwede ba ako makahingi ng subscribe mo mga katropa? Dahil malaking tulong na iyon para mas lalo pang umunlad ang channel ko na ito dahil lamang sa pag-subscribe nyo mga katropa. Maraming salamat, tara at magsimula na tayo mga katropa. Ang una nga sa ating listahan ay ang yokai form ni Ken Takakura o mas kilala nga natin bilang Okaron. Ang yokai form nga niya ay galing kay Turbo Granny. Si Turbo Granny nga ay isang vengeful protector ng mga batang babae na namatay ng masaklap sa kamay ng mga taong halang ang kaluluwa. Mas kilala siya hindi lang sa bilis niyang tumakbo, dahil kilala din siya bilang isang multo na nagpapatahan sa mga batang babae na maagang namatay sa sobrang tragic na pagkamatay. Sinasabi na si Turbo Granny daw ay matatagpuan sa isang tunnel sa Japan at matatagpuan din siya sa iba't ibang parte ng kalsada, na kapag ikaw ay napadaan doon ay talagang hahabulin ka niya. At magsasanhi ito ng disgrasya o pagkasawi. Sinasabi na kaya niya hinahabol ang mga sasakyan o mga taong mapapadaan sa lugar kung nasaan siya ay. Ang dahilan nito ay dahil sa gusto niya lang makipagkumpetensya sa pagtakbo dahil sinasabi na si Turbo Granny daw ay sobrang obsessed sa pagtakbo. Kaya posibleng ito ang dahilan kung bakit kapag tumatakbo siya ay nagkakaroon ng mga disgrasya ay ang dahilan lang pala nito ay natatalo sila ni Turbo Granny sa pabilisan. Pinapaniwalaan din na nung nabubuhay pa daw si Turbo Granny ay isa daw itong track and field, ang sports na kinabibilangan ng pagtakbo, na bagay kay Turbo Granny. Maaaring isa talaga ang abi ni Turbo Granny ang pagtakbo. Kaya maaaring nadala niya ito kahit siya ay namatay na. Well, sa mga magtatanong pala kung gaano kabila si Turbo Granny kapag nakapag full speed ito ay ito yon. Umaabot lang naman ito ng 100 kilometers per hour. O katumbas na ito ng bilis ng isang Toyota Vios at Honda Civic pag naka-top speed. Ganyan kabila si Turbo Granny mga katropa. Take note mga katropa, kaya din gawin ng tao ang 100 kilometers per hour. Pero hindi kayang i-maintain ng katawan ng tao ang patuloy na pagtakbo ng ganitong kabilis. Pero si Turbo Granny mga katropa, iba talaga siya dahil kaya niyang tumakbo ng walang anumang pagbabago sa bilis. Ang ibig ko lang sabihin kaya nga ni Turbo Granny tumakbo ng hindi napapagod. Ganyan katindi si Turbo Granny mga katropa. Second naman ay ang acrobatic silky ni Aira Shiratori. Ang yokai ni Aira Shiratori ay isa dating normal na taong babae, na ang gusto lang ay walang iba kundi mabigay ang lahat ng bagay na kinakailangan ng anak niya. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa anak niya ay kahit anong trabaho na ang ina-applyan niya, para lang matustusan ng pangangailangan ng kanyang anak. Dahil pangarap niyang bigyan ng magandang buhay ang anak niya kaya siya sobrang kayod ng kayod sa trabaho. Ngunit ang isang gabi lang pala ang sisira ng mga pangarap niya para sa kanyang anak. Dahil kinidnap kasi ng mga yakuza or gang sa Japan ang kanyang anak. Sinubukan naman niya bawiin ang kanyang anak pero binugbog lamang siya ng mga ito. Nagsanhi ito sa matinding injury niya. Dahil sa kagustuhan niyang mabawi ang kanyang anak, ay desperado niyang hinabol ang mga taong kumidnap sa kanyang anak. Kahit ang mga ito ay nakalayo na. Dahil sa sobrang desperado nga siyang mabawi ang anak niya ay nagsanhi lang ito ng pagkamatay niya. Nasagasaan nga siya. Pagkatapos nito ay yung namatay siya hindi natahimik ang kaluluwa niya. Kaya ang naging resulta nito ay naging yokai siya na nakasuot ng dress ng ballerina. Same sa niregalo niyang dress para sa kanyang anak. Ang kakayahan nga niya ay kaya niyang i-stretch ang kanyang buhok at sobrang lakas din ng kanyang katawan. Dahil kaya niyang sumipa na kapag nataman ka nga nito ay talagang magkakagutay-gutay ang katawan mo. Mas napalakas nga ang kakayahan niya yung time na nailipat na ito kay Aira dahil mas nadagdagan nga ang immense power at top speed niya. Ang dahilan nito ay si Aira kasi ang bagay na vessel para sa acrobatic silky. Third naman ay ang evil eye yokai ni Gigi. Si Gigi ay isang pogi matalino at may pagkaisip bata. Pero gayon pa man si Gigi ay may busilak na puso. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya napili ng Evil Eye para maging vessel nito. Well, hindi lang sa gusto niya maging vessel si Gigi ng Evil Eye. Dahil may mas malalim pa siyang dahilan dito. Ang dahilan ay si Gigi kasi ay isang tao na may pambihirang pangangatawan. At may malawak na aura.
Isa pa malakas din kasi talaga ang katawan ni Gigi. Sinabi din ito ni Turbo Granny na kung siya daw ang papapiliin ay gusto din niya din daw maging vessel si Gigi. Dahil sa malawak kasi ang aura nito. By the way, ang mga abilidad ng Evil Eye ay kaya nga nito gumawa ng tinatawag na Grudge Ball. Ang Grudge Ball nga ay isang bola na naglalaman ng maraming kaluluwa. Mga negative emotion ng mga tao na naging sakripisyo noon ng pamilya ng Quito. Ito din ang rason kung bakit sobrang unat at lakas ng Grudge Ball. Dahil kasi sa iba't ibang uri ng mga emosyon at maraming spirito ang nilalaman nito. Bale parang nakipagsanib puwersa lang ang mga spirito sa Evil Eye para makaganti sa ginawa sa kanilang pagiging sakripisyo. Fourth naman ay ang Anbeshuman. Ang vessel nga nito ay si Rinso Aki. Ang espiritu ni Anbeshuman ay orihinal na isang tao na nagngangalang Mai Kawabanga, isang estudyante sa elementarya na matalik na kaibigan ng kasalukuyang class rep na si Rinso Aki. Matapos mamatay dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Si Mai ay naging isang espiritu ni Anbeshuman at nagsimulang multuhin si Rin, ngunit hindi napansin ni Rin ang presensya ni Mai hanggang sa matagpuan niya ang pangalawang kintama ni Okaron. Gayunpaman, noong una ay masungit ang Anbeshuman at palagi niyang sinasaktan si Rin sa ilalim ng bigat nito. Sa tulong ni Seiko, Momo, at Okaron, nagawa nilang paalisan ang Anbeshuman kung saan ang espiritu ni Mai at ang mga kakayahan ni Anbeshuman ay nalipat kay Rin. Bilang resulta, si Rin ay isa sa 5 karakter sa kwento na maaaring magbagong anyo gamit ang kanyang natural na talento sa pagkanta upang paganahin ang kakayahan ni Mai sa pagmamanipula ng gravity. Bagamat kapaki-pakinabang, ang mga kapangyarihan ni Mai ay madali lamang itong mapigilan sa pamamagitan lamang ng pagpigil kay Rin sa pagkanta. Fifth naman ay ang Fairy Tail Card. Ang pangunahing kalaban ng Danmanra Art. Ang Fairy Tail Card ay nakakulong sa isang isinumpang ball at patuloy na humahanap ng paraan upang makalaya mula sa kulungan nito. Mayroon itong malawak na hanay ng mga kapangyarihan at dahil sa kakayahan nitong lumikha ng mga sukat ng bulsa, gumawa ito ng secret dimension upang mahuli ang mga biktima nito at sakupin sila upang makatakas ito. Ang Fairy Tail Card ay may kakaibang anyo na mas mukhang halaman, ngunit sa halip ng mga bulaklak, mayroon itong maraming card na nakakabit. Ang mga card na ito ay nagdudulot ng problema para sa ating mga bida. Dahil ang bawat card ay may iba't ibang kakayahan, mula sa pag-agaw ng iyong mga mata at bibig hanggang sa pag-angkin sa iyo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mata. Muntik nang makatakas ang espiritong ito dahil sa pagsakop sa katawan ni Onji Zuma, ngunit sa huli ay natalo at tinanggalan ng mga kakayahan nito ni Count Saint Germain. Sixth naman ay ang Umbrella Boy. Batay sa Japan ng yokai na Kasaobake, ang espiritu ng Umbrella Boy tulad nina Acrobatic Silky at Anbeshuman ay dating isang mabuti at inosenteng batang lalaki na nagngangalang Futazuma. Nakalulungkot. Nalunod si Futa sa ilog matapos habulin ng kanyang payong at naging espiritu ng Umbrella Boy sa kamatayan nito. Ang mabait at inosente na personalidad ni Futa ay nadala niya noong siya ay naging isang espiritu. Ngunit ang kanyang mga kakayahan sa pagiging yokai ay hindi dapat maliitin. Sa pamamagitan ng tadhana o pagkakataon, nakatagpo ng espiritu si Onji Zuma, ang nakatatandang kapatid ni Futa. Nag-alok na ibahagi ang kanyang mga kakayahan kay Onji sa gayon. Sumanib si Onji kay Umbrella Boy, at magagamit ang kanyang matinding kakayahan upang ipagtanggol ang mga nabiktima ng isinumpang ball ng Fairy Tail Card bago tuluyang magbagong anyo bilang Umbrella Boy na naging dahilan ng pagkatalo ng Fairy Tail Card. Ang 7 naman ay ang Earthbound Spirit Crab. Bagamat sandali lamang lumitaw ang Earthbound Spirit Crab sa mga naunang episode ng Season 1, isa itong espiritu na hindi dapat pakialamanan. Ang Earthbound Spirit Crab ay naninirahan sa tunnel na binisita ni Okaron sa Episode 1 at sa katunayan, siya ang sagisag ng ilang mga pinatay na babae. Matapos aliwin ni Turbo Granny, pumayag ang espiritu na sumama sa kanya. Dahil sa pagsasanib ng Earthbound Crab at ni Turbo Granny, nagawa nilang pahirapan sina Momo at Okaron at hinabol sila sa buong lungsod. Gayunpaman, nakaisip si Momo ng bitag at inakay ang Earthbound Crab palabas ng lungsod. Bagamat nakatakas agad si Turbo Granny, napalayas ang Earthbound Crab at nakahanap ng kapayapaan ang mga espiritu ng mga pinatay na babae pagkatapos. At ang huli sa ating listahan ay ang ating pang-8 Reiko Kishima. Isang espiritu na direktang inspirasyon ng sikat na babaeng may putol na bibig ng Japanese legend. Si Reiko Kishima ay dating isang napakagandang babae na napatay dahil sa isang pambobomba sa himpapawid. Siya ay naging isang mapaggiganting yokai sa kanyang kamatayan, nahuhumaling sa kanyang hitsura ang kanyang mga biktima na direktang nauugnay sa kanyang mga kakayahan sa salamin. Direkta siyang nakaharap ni Momo sa manga at muntik na siyang mahuli sa kanyang salamin, ngunit sa huli ay nalinlang niya ito.
Bilang isang makapangyarihang espiritu, kaya niyang gayahin ang mga boses ng iba, at kahit na umatake at sapian ang iba mula sa malayo kung may salamin sa malapit. Si Reiko ay may matinding galit sa mga bomba sa himpapawid, malamang dahil sa trauma mula sa kanyang pagkamatay, at winasak niya ang mga core nang magsimula silang magsagawa ng isang air raid. Hindi pa nai-animate si Reiko Kishima, ngunit ang kanyang paglabas sa anime ay lubos na inaabangan. Dahil fun fact lang, alam nyo ba na si Reiko Kishima ang tinuturing na pinakamalakas na yokai ngayon sa kwento ng Dandadan? Ibig sabihin mas malakas pa siya kay Turbo Granny o kahit na kay Evil Eye. Dahil sa mga kakayahan niya na talaga namang sobrang mapanganib. Well siguro mga katropa. Dito muna ako magpapaalam, maraming salamat sa panonood nyo. Kung may mga tanong nga kayo patungkol dito sa ating video ngayon, ay mag-comment lang kayo dyan sa ibaba at aking babasahin at re-replyan ko kayo agad. Pero yun lang mga katropa, magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod. Peace out.